Pumalag ang mag-amang Vice Presidente Jejomar Binay at Makati Mayor Junjun Binay sa paratang ni Senador Antonio Trillanes na nagbayad daw sila para matigil ang suspensyon laban kay Mayor Binay. May hamon na mag-ama. Kasuhan daw sila ni Trillanes kung totoo ang mga paratang. Nakatutok si June Veneracion. Magkasabay na dumalo sa isang forum sa Pasay City ang mag-amang sina Vice President Jejomar Binay at Makati City Mayor Junjun Binay. Magiliw sa kanyang talumpati si Vice Presidente Binay. Pero ang mga biro at ngiti, napalitan ng ngit-ngit dahil pagkatapos ng programa ay natanong sila tungkol sa bagong paratang ng Senador Antonio Trillanes IV. Base sa mga lumalabas na report, sinabi raw ni Trillanes na nagbayad ng malaking halaga ang pamilya Binay para mapatigil ang suspension order kay Mayor Binay. Malaking pera ang iniluwal ng mga Binay para dito sa injunction na ito. Sinasamantala niya yung pera-pera system ng ating justice system. Kung sino yung nagpronta, sino yung kumausap, kung magkano ang binigay, eventually lalabas natin yan. Ang suspension order ay nag-ugat sa paratang ng overpricing sa Makati City Hall Building 2. Tingnan natin kung ano magiging consequence ng sinabi niya. I think, it's unfair. For one, it's so unfair na it's a sweeping statement. Pangit yung ganyang klase ng pagbabatikos na ano ba naman yun dahil naging favorable ang decision ng Court of Appeals. Sasabihin na binayaran. Ang hamon ngayon ng pangalawang Pangulo kay Trillanes, magsampa ng kaso laban sa mga taong pinaparatangan niya. Tatak Trillanes, magbibintang, maninira, manlalait. Pero hindi naman niya maiprueba. Kung sa salitang kalye, maporma kasi ito. Puros forma. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Trillanes at ang Court of Appeals. Samantala, sa Makati City Hall, wala pa rin nagbabago. Dalawa pa rin ang pumupusturang alkalde sa kabila ng injunction ng Court of Appeals na may bisa na indefinite. Stay put ako. I'm standing my ground here as acting mayor. It doesn't mean na ginagrab ko yung kanyang posisyon. Trabaho rin lang ito. Hinihintay daw niya ang desisyon ng Supreme Court alinsunod sa anyay guidance ng DILG at ng Ombudsman na nagsilbi at nagutos ng suspensyon ni Binay. We are an implementing agency of the Ombudsperson, so we will also consult with the Office of the Ombudsman. Hindi magiging tuwid ng daan kung maging yung mga desisyon ng korte ay hindi natin kinikilala. The court has already decided and we must respect it. So, kung yun ang sinasabi ni nung nag-acting lang dyan, bayanan na lang siya umarte-arte ron. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.